Ano ang contribution mo sa kaharian ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto ko po munang batiin ang happy birthday si Ate Baby Barreto, Harold Berbigal, and Gina Lynn Malinaw. Mga kasama po natin dito sa ating community. Dalain ko po na ang Panginoon ang magpala po sa inyo. Now, ngayong umaga po, pag-aaralan po natin yung millennium. Now, ang tanong, ano ba yung millennium? Yung millennium po, sa madaling salita, ito po ay 1,000 taon. 1,000 taon. Pwedeng literal or pwedeng long period of time. Minsan po, di ba, pag sinasabi natin libo-libo, hindi naman natin nililiteral. Minsan, ang ibig sabihin natin ay marami or mahabang panahon. So, ito po, yung millennium sa Bible, pwede po itong mahabang panahon na literal na 1,000 or mahabang panahon na mahabang-mahaba. So, the millennium refers to the prophesied 1,000-year reign of Christ on earth, marked by peace, righteousness, and justice. During this time, Christ rules as king, and his victory over sin and evil becomes clear. It is a season that reflects the fulfillment of God's promises and the unfolding triumph of his kingdom in the world. So, yung millennium po sa Bible o yung millennial reign of Christ, ito po yung 1,000 paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Now, technically, hindi po ito patungkol talaga sa paghahari ni Kristo. Ito po ay patungkol sa paghahari ng mga mananampalataya kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Kasi po pag sinabi mong 1,000 taong paghahari ni Kristo, parang yung paghahari ni Kristo ay pang 1,000 lang. Hindi po kapatid, wala pong katapusan ang paghahari ng Panginoon Jesucristo. He will reign forever and ever. So, may explanation lang po doon, pero at least nasabi ko na sa inyo. So, yung millennium po, yung millennial reign, ang pinagkukuhanan lang po niyan ay Revelation chapter 20 verse 1 to 6 hanggang onwards actually. Now, dito po matatagpuan natin yung 1,000 years o 1,000 taon. Now, ako po naniniwala na hindi ito literal na 1,000 taon na bibilang ka na 365 days per year and then times 1,000. Hindi po ganon. I think this is a long period of time. So, sabi po ni Apostle John, siya po yung nakakita ng vision. Sabi niya, "And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding on his hand a great chain." So, meron siyang nakitang isang anghel, apparently napakamakapangyarihang anghel, na merong susi, at the same time, meron siyang kadena. Ang gagawin niya, ikakadena niya si Satanas. Verse 2, "He seized the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. So, itong anghel na to, tinali niya si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Sa Tagalog po, pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Now, mahaba po yung mga passages natin actually, so pwede niyo pong basahin later. Gusto ko lang pong i-emphasize dito sa devotion natin na to because we only have 15 minutes. I-emphasize yung 1,000 years. Ano bang ibig sabihin ng 1,000 taon? At the same time, bakit meron ditong bound him or ginapos si Satanas? Now, sa usapang millennium, sa paghahari ng Panginoong Jesucristo at mananampalataya for 1,000 years, may 3 views po ang mga Kristiyano dyan. Una po yung premillennialism, amillennialism, and postmillennialism. Hindi na po natin ito tatalakayin. Gusto ko lang pong sabihin na kahit anong views natin dito, dapat tayo mga Kristiyano ay united pa rin. Kasi ang nag-unite sa atin ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo at kailanman hindi dapat tayo paghiwa-hiwalayin ng mga minor doctrines o mga theology na hindi naman natin masasabing major. So, ito po yung 3 views just to make you aware kasi yung iba po sa atin ay bago dito sa ating channel. Yung 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, ulitin ko na, technically speaking, Jesus will reign forever and ever. Meron lang po kasing mga events dito na kailangan masukat mo yung 1,000 years. Kasi may mangyayari after that eh. Kaya po merong, kumbaga sa mga theologians, tinatawag natin tong terminus ad quem. Merong ending. Explain ko po yun. I hope ma-explain natin sa loob ng 15 minutes.
So, unang katuruan po, the reign of Christ is present and future. Ako naniniwala po ako na ang paghahari ng Panginoong Jesucristo ay hindi lang future. Marami pong mga Kristiyano ang nagsasabi na si Jesus Christ maghahari siya in the future sa muli niyang pagbabalik. Now, ako po, paniniwala ko po at convinced ako mula sa salita ng Diyos na ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsimula na nung first coming pa lang. Nagsimula na yung paghahari ng ating Panginoong Jesucristo at malulubos yon sa kanyang muling pagbabalik. Yan po yung 1,000 taon. Naniniwala po ako na long period of time po yan. Hindi po ibig sabihin na literal na 1,000 years. So from first coming to the second coming of Christ, yan po yung 1,000 taon. It means a long period of time. At yan na rin po ang nagsimula ng paghahari ng Panginoong Jesucristo long time ago, and it will continue forever and ever. Kaya po mayroong 1,000 years kasi po yung ending po nun ay muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kung saan magiging perfect na yung kanyang nasasakupan, yung pinaghaharian niya itong mundo na ito ay gagawin niya muling perfect. Kaya po yung pagtatali po rito kay Satanas, ito po ay nangyari na and it's still ongoing even until now. Si Satanas po ay nakatali na. Again, marami pong interpretation patungkol dyan. Bakit ang daming kasamaan dito sa mundo? Ako po naniniwala ako na may mga demonic influences pa rin. May mga demonic influences. Marami pa rin mga taong nagkakasala. But it doesn't mean na hindi na naghahari ang ating Panginoong Jesucristo. Simula nung ginapi ng Panginoong Jesucristo si Satanas doon sa krus, nawala na ng authority si Satanas. Hindi na siya naghahari kailanman. At sabi ng ating Panginoong Jesucristo, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kung ang lahat ng authority ay naka kay Kristo na, ano pa ang natira kay Satanas? Wala na. Kaya si Satanas po, technically speaking, wala na siyang authority. At the same time, nakagapos na siya. Yung pagkaagapos po ni Satanas, pwedeng literal, pwedeng nangyari talaga sa spiritual realm, or pwedeng ang meaning po noon ay upang hindi niya mahadlangan ang paglaganap ng ebanghelyo hanggang sa masakop lahat ng mga bansa. Ako po, naniniwala po ako doon na si Satanas hindi niya kayang pigilan. Dahil siya ay nakagapos na yung kanyang mga kamay, hindi niya kayang pahintuin ang paglaganap ng ebanghelyo dito sa mundo. Jesus Christ is reigning now, in the future, and forever. Pangalawa po, the reign of Christ is in heaven and on earth. Marami po mga Kristiyano naniniwala si Jesus naghahari sa langit, pero hindi pa sa lupa, kaya magulo sa lupa. Now, let me submit to you mga kapatid na si Jesus Christ naghahari sa langit at sa lupa. Kaya sabi niya po, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and disciple the nations. So, ang ating Panginoon Jesucristo po, naghahari na siya sa langit at yung lupa, punong-puno ng kasamaan, pero inutusan niya lahat ng mga disipulo niya. Sabi niya, all authority is mine. Go disciple the nations. Kaya si Jesus po, naghahari na dito sa lupa at inutusan po tayo na sakupin, disipuluhin lahat ng mga bansa. So, hindi po natin pwedeng i-give up yung earth. Sasabihin natin, heaven lang. Sa earth, hindi. Sabi ni Jesus Christ, all authority is mine, both in heaven and on earth. So, hindi pwedeng future lang yung kingdom, kundi ngayon na naghahari ang ating Panginoong Jesucristo. Pakatandaan po natin, present and future, heaven and earth. Kaya po ang implication niyan, point number 3, the reign of Christ is growing and transforming. Kaya po maraming nakikita tayong kasamaan sa mundo kasi hindi naman po overnight ang pagbabago ng mundo. Hindi naman po overnight ang pag-abante ng ebanghelyo. Hindi naman po isang tulog lang kinabukasan na disipulo na lahat ng mga bansa. Mga kapatid, sinasabi po ng Matthew chapter 13 na yung kaharian ng Diyos ay nagsimulang maliit like a mustard seed hanggang sa ito ay maging pinakamalaking halaman sa garden. Ito po ay parang yeast na inihalo sa minasang tinapay. Hindi mo makita sa simula. Pero at the end of the process, na-impluwensya niya yung buong minasang tinapay. So sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, yung kaharian ng Diyos na ipunla na dito sa mundo na ito 2,000 years ago. And it will continue to grow. And it will continue to conquer the whole world until all the nations are discipled. So the reign of Christ is growing and transforming. Satan has no longer authority and he is bound. Nakatali na siya at walang magawa si Satanas sa pagdidisipulo at pag-abante ng ebanghelyo dito sa lupa. Ito po ay itinuro ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad nung sinabi niyang,
But if it is by the Spirit of God that I have drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. Nakita niyo yung kamay ng Diyos kumikilos sa akin, Espiritu ng Diyos, pinapalayas ko yung mga dyablo, tanda yan na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Nagsimula nang sakupin ang mundong ito. And verse 29 sabi niya, or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man, then he can plunder his house. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, si Satanas, parang siya yung strong man. Tinali na ng stronger man si Jesus Christ. And now Jesus Christ is plundering the house of Satan. Dati po kasi ang may authority dito sa mundo si Satanas eh. Ang ginawa ni Jesus Christ, tinali niya si Satanas. Si Jesus Christ po yung may key. Siya yung may kadena. He has the key to the abyss. Meron siyang kadena. Itinali niya si Satanas para kuhanin lahat ng mga pagmamayari ni Satanas. All the nations under the authority of Satan will be redeemed. At sila po ay magiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Now, bilang application po mga kapatid, number 1, may responsibilidad tayo to spread the reign of Christ by sharing the gospel. Yung gospel po, armas natin yan. It is our weapon. Sa Revelation chapter 19, yan po yung espada na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo by which to strike down the nations. At si Jesus Christ yung maghahari sa kanila. Ang armas po natin, yung lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo na espada, yan po yung gospel. At habang umaabante ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, lumiliit ang teritoryo ni Satanas. Sapagkat ngayon ay sinasamsam na ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga bansa sa ilalim ng authority ni Satan. Si Satan po ay ahas na tinapakan na, dinurog na yung ulo 2,000 years ago. He is no longer in power. He has no authority over the nations. Jesus proclaimed that He has all the authority both in heaven and on earth. Point number 2, submit all aspects of life under Christ's reign. Ipasako po natin ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Ipakita natin sa mga tao na tayo pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo na yung kaharian ng Diyos ay dumating na sa ating mga buhay at si Kristo na naghahari sa ating mga buhay. Wala po dapat aspeto ng buhay natin na hindi natin pinapasakop sa Panginoon. Kung pangit ang relasyon mo, pasakop mo sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang umayos ng relasyon mo. Kung pangit ang samahan ninyo mga mag-anak, pangit ang relasyon nyong mag-ina, hayaan mo na ang Panginoong Jesucristo ang umayos ng iyong pamilya. Umayos ng iyong finances. Kung ikaw ay hindi disiplinado sa paghawak ng finances, ipasakop mo sa Panginoon. Kasi si Jesus Christ, sabi nga ng mga Puritans, if Jesus Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. At pag sinabi po natin naghahari na ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, lahat po ng aspeto ng buhay natin pinapasakop natin sa Kanya upang magkaroon ng kaayusan ang ating mga buhay. At pangatlo po, seek first the kingdom of God and His reign. Sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So ano po sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Na unahin natin ang kaharian ng Diyos. Pagpahalagaan natin ang kaharian ng Diyos higit sa lahat. May tendency po kasi tayo na unahin yung mga personal nating, personal gain. Unahin natin yung mga bagay na magbe-benefit tayo. Pero sabi ng Panginoon, huwag mo isipin yung mga groceries mo, huwag mo isipin yung trabaho mo, promotion mo, career mo, savings mo. Unahin mo ang kaharian ng Diyos, ibigay mo yung buhay mo sa kaharian ng Diyos, at yung hari ng mga hari ang siyang magtutustos ng iyong mga pangangailangan. Yan po ay principle ng ating Panginoong Jesucristo. We seek the kingdom of God. We prioritize the kingdom of God. Yan po yung contribution natin mga kapatid. Yung kingdom of God growing, lumalago dito sa mundo. Whether you involve yourself or not, the kingdom of God will continue to grow. And it's a privilege for us to serve the King, Jesus Christ. So seek first the kingdom of God and His reign. Now, para po sa ating discussion, what are your contributions to the growing kingdom of God here on earth? Ano yung pwede mo ma-contribute sa pag-abante ng ebanghelyo, sa paglaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa? Samahan niyo po ako sa panalangin. My sovereign Lord and King, thank you for the glorious truth that Christ is reigning, both now and in the age to come, in heaven and on earth. I surrender my whole life under Christ's authority. My heart, my thoughts, my work, and my relationships. Let every part of me reflect your rule.
Use me as your instrument to spread the reign of Christ by proclaiming the gospel and living out its power. As your kingdom grows and transforms lives, begin with mine. Teach me to seek first your kingdom and righteousness above all. Reign in me and reign through me, until the whole earth is filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakikisa dito sa ating daily devotions. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Kung kayo po ay natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.